Every day, there are a lot of sacrifice na kailangan yung gawin. Pag sinabing sacrifice, ang ibig sabihin nito ay act of slaughtering an animal or person or surrendering a possession as an offering to God. Para bang sinasabi mo, pinapatay mo yung sarili mo, alang-alang sa mahal mo. Pinatanggal mo yung karapatan mo at ipinapailalim mo ito sa kalooban ng Panginoon dahil mahal niyo ang isa't isa. So when you are enter marriage, you ought to sacrifice. Hindi pwedeng tayo lang lagi ang masusunod. Kundi minsan we need to surrender our possession, our everything para sa ating minamahal as an offering to the Lord. Kasi Lord, mahal ko siya. Gusto ko siyang ma-win. Gusto ko siyang maayos yung relationship ng bawat isa. So, we need to sacrifice. Kaya po ba natin magsakripisyo? Sinaya naman. Lalo na ngayon. Ha? So, Christ sacrificed himself and cleansed the church. Tandaan po ninyo kung bakit nagsakripisyo si Christ dun sa cross? Para malinis yung body. Alam niyo yung body, tayo yon eh. The body of Christ. Yung body of Christ, kailangan malinis kasi actually we are sinners. We are lost. We are wretched. Madumi tayo sa harapan ng Panginoon. But because of the death of Jesus Christ, at tayo po ay pinag-ibanal ng Diyos. Like His body. Pag mahal mo ang katawan mo, papakainin mo yan. Aalagaan mo yan. Iingatan mo yan dahil katawan mo yan. So, ganun din naman, Brad, yung asawa, yung pamilya, dahil yan ay katawan mo, aalagaan at iingatan mo yan. Pagpapalain mo yan. So, really, the presence of the Lord is a must para sa isang matagumpay at successful na pag-aasawa. Second po, hindi lamang yung presence ni God. You need the Word of God para magkaroon kayo ng maayos at matagumpay na magpag-aasawa. You need to read the manual of life, the Bible, because this is what we need para magtagumpay tayo. Sabi nga po ng mga tao, kapag wala kang Bible, benta mo yung bahay mo at bumili ka ng Bible. Kasi mas mahalaga yung Bible kaysa bahay. Why? Kasi ito pong Bible na to, it can change the life of a person. Yung bahay hindi nakapagpapabago ng buhay ng isang tao. Pero yung Biblia, ito ang nagbabago ng buhay ng tao at the same time, ako at ang iba pang mga kasama ko ay binago dahil sa Biblia. So let's focus on the Word of God. And last, you need to have a selfless love. Kung mag-aasawa ko, hindi pwede dito ang pride. Okay lang siguro yung fried chicken. Diba? Masarap yung fried chicken pag araw-araw mo kinakain. Pero kapag ang pride ko ang pinanguna sa pag-aasawa, babagsak ang inyong marriage life. So we need a selfless love. Ano ba yung selfless love? Ito po yung hindi mo papahalagahan yung mga sarili mong mga interest, but you will look for the interest of your love and your family because you love them. So treat each other like you treat yourself as your own body. Yun po ang mahalaga sa isang marriage life. Take joy in your spouse and ensure na mapufulfill lahat ng need niya dahil sa'yo. Diba? Pag marami po kasing nag-aasawa na gusto lang nila ng enjoyment. Pero ang totoo talagang marriage, nagiging successful marriage is yung hahanapin mo paano mo mapapaligaya ang iyong asawa. Yun yung tinatawag na selfless love. Kasi ang outcome nito,
is success. Pag hindi mo iniisip ang sarili mo, ang iniisip mo yung wife mo o yung husband mo, magtatagumpay kayo. Pero kapag laging iniisip natin yung sarili natin, mangyayari po, maghihiwalay ang mag-asawa. So, to work, your marriage, isama nyo si God. Lagi kayo mag-pray together. Make an altar in your home. Nandun yung presence. Ang altar po ay hindi yung simbahan, hindi yung presence ni God. Let it come into your house. Magbasa kayo ng Bible, read the Word of God, and then you pray together and live a selfless life. Magkaroon kayo ng sakripisyo araw-araw para magtagumpay. Okay po? So, tayong lahat ay tumayo. Naniniwala po ako na ngayong hapon ito para narinig ko ang iyong salita. At sabi mo, kumakatok ka sa pintuan. Kaya pinagbubuksan kita, Panginoon. Nais po kitang papasukin sa aking buhay. Bilang Panginoon at sarili ko pang tagapagligtas. Kinikilala kita. Bilang aking Diyos. At sa pagkilalang iyan, kinikilala ko rin po ang aking pagkukulang, ang aking pagkakasala sa mahabang panahon. Hindi po kita pinansin. Subalit ngayon, Panginoon, humihingi po ako ng tawad. Linisin mo po ako ng dugo ni Jesus upang ako'y magkaroon ng buhay. Ganap at kasiyasiya. Nais ko pong ang kasalang ito ay magtagumpay. Kaya inaanyayahan ka namin. Hindi lang sa aming puso, kundi sa kasalang ito. Pagpalain mo po si William at si Kate Angela. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless each one of us, Lord. Bless each one of us, Lord. Kasihan mo kami ng iyong presensya. Siyan po ang pasensya. Sulat mo po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. At mula sa araw na to, mangusap ka, Panginoon, at kami ay makikinig sa iyo. Salamat po sa kahabagan, sa biyaya, sa pagmamahal mo sa amin. Hayaan mo sukian namin yan, Lord, ng pagtitiwala at pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dear God, tinataas ko po ang bawat isa sa sakit at kalusugan at tanging sa Kanya lamang titisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ikaw naman, Kate Angela, tinatanggap mo ba ang si William Jr. upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang, at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Okay, talapakan naman natin sila. Ngayon, punta na tayo sa kanilang tipan ng pag-aasawa. So magkaharap naman na kayo. Hawakan niyo na lang kamay ng isa't isa. At titigan niyo ang isa't isa. Huwag kayo sa akin tumingin. Sa kayo isa. Dalawang kamay para feel na feel. Bakit? Closer. Closer. Medyo umusog ka ng konti. William, sunod ka sa akin. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Eyes to eyes.
Tinatanggap kita, Kate Angela, Tinatanggap kita kay Sandila upang aking maging asawa, upang aking kasal upang makasama kasama at mahawakan ka. at mawakan ka. Mula sa araw na ito Mula sa araw na ito, at magpakailan pa man. Sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan, Record. alinsunod sa Stand banal na stand. kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. O, ikaw naman, Angela, titigan mo rin siya. Huwag mong tanggalin yung titig mo, ha? At huwag ka rin aalis sa titig niya. Kasi ito na yung pangako mo. Yan, totoo na yan. Wala na atrasan. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoon. tinatanggap kita, William Jr. William June, upang aking maging asawa, upang aking maging asawa, upang makasama upang makasama at mahawakan ka at mahawakan ka mula sa araw na ito mula sa araw at magpakailan pa man. at magpapalitin Sa hirap at ginhawa, sa hirap at hirap, sa kahirapan at kasaganaan, sa kahirapan at kasalanan, sa sakit at sa kalusugan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka upang makalihan at hanggang sa tayo'y paghiwalayin hanggang sa Panginoon ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. alinsunod sa batas Sa banal. Na kautusan. kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito po. Parang kayo na. Paano ito papasok? Ang wedding ring na ito ay panlabas at pisikal na simbolo ng isang espiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto. This floor, ha? White gold. Sumisimbolo sa kadalisayan at dapat maghari sa inyong pagsasama. Ay. Ito ay bilog Nebs. na nagpapahiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tuloy-tuloy. Tanggapin ninyo ang singsing na ito, tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo sa kanang daliri ng babae. Hindi. kanan niya. Sabi mo, Kate Angela, habang sinusuot mo ko. Yan. Binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nakiligan si Kurt. William Jr., William Jr. ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito Binibigay ko sa iyo ang singsing bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig. bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, ito na yung belo. Ano yun? Ang pin. Ito na, pakihawa ko.
Ay, sorry. Excuse me. Teka lang po ang belo po, sa balikat ng lalaki at sa ulo ng babae. Ang belo po ay sagisag ng pag-iisa ng dalawa Lagay na. sa Alis yan, Court. pagbubuo ng isang pamilya. Nilalarawan nito ang bukal na loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuuing pamilya. Ang lalaki ang tagapagtanggol na ngayon at mag-iingat sa kanyang asawang babae. So, ang kordon naman ay sagisag ng isang relasyong walang patid. So, yan. Pambiti. Ito ay simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailan pa man bilang mag-asawa. So, ngayon po, naputol na. Ano nyo, ibuhol nyo sa gitna. Tapos ibuhol mo rin yung tabi. Si Aro makabuhi pa. Yan. Ito po ang Biblia, salita ng Diyos. Tanggapin niyo ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ito'y maging ilaw ng inyong tahanan upang aming maging gabay. Ilaw at bukal ng kalakasan. Pag-asa at matibay na sandigan ng aming pagsasama. Pagsisikapan po namin ito ay ipamuhay at ituro sa aming mga magiging anak. At mga anak na. Meron na. So, ilagay niyo na lang dito. So, yung aras. Ito naman pong aras, ito ay simbolo rin ng pagpapala ng Diyos. Diba? Pag laman kasi nito, pere. Ito. Oo. So, pagpapabuhayin niyo po ang babae. Tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapalang ito mula sa Diyos. Ilagay niyo. Okay po, so tinatawagan ko na yung apat na ninong at ninang na pumunta po kayo dito sa okay, sige. May pumunta daw ko. Ito po sa likod na nila. Dito. Okay. Magpiro na yan, sir. Si Aurora Fernandez. Dito ka na lang po. And then, Florence Lozano. Dito po sa tabi niya. Sige po, okay na lang dito. At saka si Rodolfo Kilay. Kasi nandito na sila sa So, ito po ay Certificate of Marriage. Ibig sabihin po, ito ay katibayan na kapag nagpirmahan kayo ngayon, by the virtue of power na binigay sa akin ng aming simbahan at ng Pilipinas, eh, kayo po ay mag-asawa. So, pipirmahan po ninyo itong dalawa at titingnan nyo po kasi kayo naman ang witness. So, simulan natin kay husband. Hindi na po. Pirma na lang kasi may pangalan na kayo dyan. Apat po yan. Walang kawalay ko. Ang glass. Kaya atrasan. Ito naman states.
10 ninang. Dapat po yung copy. Pwede nyo na pong i-remove yung cord at saka yung cord. Okay na po? 4 na po. Next, si Ma'am Florence Lozano. Hindi, meron pa isa. Ihahabol. Si Sylvester. Kapag ako. Okay, kayo na po, sir. Ay, Sarah, di ba yun? Kagwapa ba ni naninang eh? Guwapa yung bidang ikakasal. Minana lang, no? Okay po. Ayun na po, sir. Kung kagwapo po ning naninong pat. Sakong lalalang tisoy-tisoy ni. Muntik na nag-iisa na lang siya eh. No? Agay. Fresh from, ano pa to? Africa. Africa, eh grabe. Umuwi lang dahil sa kasama ito. Ganda. Ganda yon. Dala na. Kasi yun ang purpose ng pag-aasawa. Para mabuhay kayong independent, para mabuhay kayo na may loyalty sa isa't isa, at para maranasan nyo yung tinatawag na privacy. Na kapag nag-away kayo, pag pumunta kayo sa nanay nyo o sa magulang nyo, sasabihin nyo yung problema nyo, pero hindi sila dapat makikialam. You just go there for advice, for encouragement, for prayers. Ayun lang ang pwede nilang gawin. Kasi pag kayo'y kinasal, ito na yung simula na you have to stand on your own feet. Hindi nila pwedeng gawin ito lalo na at kasal na kayo. Ayun yung pinaka boundary ng kasal sa hindi kinakasal. Diba? Pag hindi kinakasal kasi, they can do everything they want. Pero pag kinasal ka na, you have liberty on your own. You can stand on your own feet. You can live an independent life. And you must be loyal to one another. So, tayo po lahat ay tumayo at hinihiling ko yung mga ninong-ninang isa. So, ang pahayag ng banal na kasulatan, una ay tanungin muna natin itong dalawa. Kung willing sila, napatayin na yung ilaw na dati nilang bilang binata, bilang dalaga. Kasi, di ba, pa nag-enter ka sa kasalan, isa sa pinaka dapat malaman o magkaroon ng bagong mindset ang bawat ikakasal na hindi ka na binata, hindi ka na dalaga. So, kapag tayo po ay maglalight ng unity candle, aaminin mo sa iyong sarili na stop na yung pagiging dalaga. Stop na yung pagiging binata. Papatayin mo na yung ilaw mo na to at papatayin mo na rin yung ilaw mo. At sisindihan nyo na tong ilaw na in which iisa na lang kayo sa harapan ng Diyos at ng tao. Hindi na ninyo i-insist yung sarili ninyo dahil alam nyo na tapos na yun. Past na yun. Ngayon ay the two shall become one. Okay? So, willing na po ba kayo? I-give up na yung pagiging binata at dalaga nyo? Na ngayon ay panahon na ng bilang man and wife na. You will be joining as one na. So, sindihan na natin yung kandila.
Sabay kayo. Dalawa kayong dalawa. And then, sindihan niyo muna. Bago niyo patayin yung kandila niyo. Sabay kayong patayin yung ilaw. Ay, namatay. Hindi. Magic yun. Okay na. So, pinatay nyo na yung inyong ilaw ng pagkabinata at dalaga. Ngayon ay ready na kayo for being really a man and wife for each other. So, ngayon po, ito, ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang hiling tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain mo po sila. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo ang kanilang pamilyang bubuuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw lang ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umasa. Tugunin mo rin po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Especially, Lord, at times that they are really in need, O Lord God. Alam kong hindi ka bingi upang di mo sila marinig at di rin maikli ang iyong kamay upang sila iyong abutin at pagpalain. O Diyos, ang dalangin po namin na patunayan mo po sa kanila na ang Kristiyanong pagkaasawa, Panginoon, ay kakaiba dahil si Kristo na aming Panginoon ang kasama nila mula sa araw na ito. Pagpalain mo sila po, Panginoon, at hinihiling namin na ang lahat ng aming dalangin ay tuparin mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At bigyan ng kapayapaan. Amen. Harap kayo sa kanila. Ladies and gentlemen, huwag po kayo tumingin. Ninervous kayo? It is with much pleasure that I introduce to you the newlywed Mr. and Mrs. William O. Presas Jr. Para selyuhan ang kasalang ito dahil ito ang kanilang official first kiss as husband and wife. Official to as husband and wife with license. First kiss. First kiss. William Jr., you may now kiss your bride. Oops! Okay, para tumagal, bilangan natin ng 10. Okay, take 2. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, pwede na po kayong maupo at patayin na